Hello guys! Welcome for another video. So ito na nga yung video na pinalayas na nga kami sa aming tinitirhang bahay dahil hindi kami nakabayad ng ilang buwan na upa. Kaya naman nilabas na nung may-ari ng bahay itong aming mga gamit at biglaan nga talaga yung mga pangyayari. Hindi na nga kami binigyan ng palugit kaya naman nandito na sa labas yung aming mga gamit. Wala na nga gamit dito sa loob. Saan na kaya kami pupulutin ngayon? Woo! Char! Hello guys! For today's video nga ay magpapalit na nga kami ng floor mat dahil nga gutay-gutay na yung aming mga floor mat at sobrang napaka-alikabok na nga ng aming mga sahig dahil lumalabas na nga yung mga alikabok galing sa ilalim ng floor mat. Hindi pa nga fully furnished itong bahay namin kaya gumagamit muna kami ng floor mat para lang maging malinis yung aming tatapakan dito sa bahay at hindi maalikabok. Tignan nyo naman ang dami na talaga niyang butas at ang lalaki pa. Dati talaga maliliit lang talaga yung mga butas nito pero lumaki siya ng lumaki sa katagalan. Halos magpa 5 years na pala na naikabit itong aming floor mat kaya naman nasulit na rin namin yung aming pagbili ng floor mat na ito. Kaya naman ngayon, aayusin na namin ang aming floor mat. Maglalagay na kami ng bagong floor mat. Thank you Lord! Eto, magmo-moment muna kami ng batang Ilocana nyo. Eto nga pala yung before. Nakita nyo ba yun? Sobrang dami na talaga ng mga butas niya. Tapos magkaiba-iba pa yung mga floor mat na ikinabit namin dito dahil nga kulang yon dati. At pinagpapatuloy lang namin dyan yung pagtatanggal ng lahat ng mga gamit para naman dire-diretso na yung aming pagkakabit at wala nang magiging sagabal. Dito nga kami nahirapan sa pagtanggal at paglilipat nitong aming ref dahil nga hindi ko na nga dyan tinanggal yung mga laman niya sa loob. Kaya naman dinahandahan na lang namin ni Daddy na iusog itong aming ref. Pagkatapos naman namin iusog at tanggalin lahat ng mga gamit, ito nagsimula na nga si Daddy na ikat itong mga floor mat. Nakita nyo ba yun? Habang hinahawakan at inaangat ni Daddy ay napupunit na talaga sa sobrang kalumaan na ng aming floor mat. Si Daddy nga dyan ay nag-face mask na nga dahil sobrang lumalabas na talaga yung mga alikabok. Pati nga ang batang Ilocana nyo ay pinag-face mask na rin niya. Dati nga nung bago pa itong aming floor mat, dito nga kami natutulog sa may sala dahil sa sobrang init nga sa kwarto. Pero simula nga nung marami na nga siyang mga butas ay hindi na nga kami natutulog dito dahil nga napupuno nga ng alikabok yung aming mga unan pati nga yung aming mga higaan. Tapos lagi na rin kasing sinusumpong si Daddy ng kanyang sinus at napansin namin na siguro dahil sa mga butas at yung mga butas na yun doon lumalabas yung mga amoy ng semento kaya naman si Daddy ay sinasinusitis na. Kasi simula nga nung natulog na nga kami doon sa kwarto ay hindi na nga masyadong sinusumpong si Daddy ng kanyang allergic rhinitis kasi nga dati nung dito pa kami sa sala natutulog every madaling araw talagang susumpungin si Daddy ng kanyang allergic rhinitis. Kaya doon na lang kami sa kwarto natutulog kahit na mainit. May aircon naman kaso nga hindi namin ginagamit dahil nga mahal ang kuryente dahil. Pagkatapos nga naming buhatin ni Daddy yung mga floor mat, ako naman ay nagwalis na. Pinalabas ko na nga dyan si Daddy at saka si batang Ilocana dahil sa sobrang alikabok. Gumamit na rin pala ako dyan ng dustpan para hindi na masyadong kumalat yung alikabok at dinediretso ko na dito sa basurahan. Nagulat nga ako dahil muntik na ngang mapuno yung basurahan ng alikabok at mga semento. Kaya nga habang winawalis ko nga yung sahig ay nagpipray na rin ako na sana Lord sa susunod na magtanggal kami ng floor mat ay magpapatiles na kami. Marami nga sa amin na nagsasabi na ipatiles na lang daw namin itong aming floor. Kaso nga hindi pa nga kaya ng aming budget kaya naman tiis-tiis muna kami dito sa may floor mat. At least malinis lang ba yung aming loob ng bahay? Sino ba ang may ayaw ng magpa-tiles, diba? Pero in God's perfect time, alam ko darating din yan. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa pagpo-floor mat. Nakalatag na nga kami ni Daddy dyan ng isang haba ng floor mat. Tapos dito sa may gilid naman, ginunting lang ni Daddy yung may mga corner-corner para mailapat dito sa may pader. Isang rolyo nga pala ng floor mat ang binili namin at nagkakahalaga siya ng 3,100 pesos. Naikabit na nga namin dyan yung unang gilid tapos nandito naman na kami sa gitna. So, inulit-ulit lang namin yung proseso hanggang sa matapos kami at hindi nga namin alam kung magkakasya yung isang rolyo kaya naman hindi namin sinagad hanggang sa dulo ng kusina. Para kapag nagkulang sa kusina na lang yung iba yung kulay at hindi na dito sa sala. Ayun na nga, sa tansya nga talaga namin ay magkukulang kaya naman hanggang dito lang yung aming nalagyan at sa kusina ay hindi na. Wala na kasi kaming nakitang ganitong design kaya naman iba na lang yung ilalagay namin sa may kusina pero kakulay pa rin itong aming inilagay ngayon. Bago nga kami pumunta ng bayan dyan ay nagmap muna ako para maipasok na yung mga ibang gamit dahil hindi makakalabas yung aming tricycle. Gawa nga ng nakaharang yung mga gamit namin sa labas. Pagkatapos nga naming maipasok yung mga gamit ay diretso na rin kaming naligo tapos pumunta na kami ng bayan. Nagmerienda lang kami saglit tapos dumiretso na rin kami ng pag-uwi. Gawa nga ng marami pa kaming tatapusin dito sa bahay at hindi nga namin pwedeng itulog ito dahil nga dun sa mga alikabok ay magkakalat pa rin naman dito sa loob ng bahay at marurumihan yung bagong lagay naming floor mat.
mat. Meron nga kaming nahanap na medyo ka-design naman itong nabili namin pero sa ibang tindahan kami bumili. Mas darker nga yung kulay nito pero makapal yung klase niya. 4 yards nga lang yung binili namin dyan at nagkulang pa nga kaya naman dinesign na lang namin yung mga natira pa kanina. Diniskartehan na lang talaga ni Daddy dyan pero masaya naman kami sa naging resulta. Eto na nga tayo na't mag before and after. O siya, paano ba yan mga mamshi? Hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless!